Pinagmamadali ng palasyo ang pagpasa ng BICAM sa 2026 national budget. Ayaw raw ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang reenacted budget. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, anong plano ng Malacanang sakaling mantala talaga ang pagpasa ng 2026 budget? Jiggy, malinaw ang sinabi ng Malacanang, wala silang Plan B. Hindi raw ito iniisip ng Malacanang, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil malinaw kung anong gusto nila at kung ano ang ayaw nila. Gusto nila maipasa agad itong proposed budget para sa taong 2026. Ayaw nila na magkaroon ng reenacted budget. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kapag kasi nagkaroon ng reenacted budget, may mga proyekto na supposedly ay ipapatupad sa susunod na taon na maaaring ma-delay. So ang gusto ng Pangulo, maibigay sa kanila ang final version nitong 2026 national budget, malagdaan at umabot ang budget nang hindi magkaroon ng reenacted. Ang sabi kasi ng Malacanang, inaasahan nila na bago nga sana magpasko ay hawak na nila ang kopya ng ito nang sa gayon ay masuri na rin ng palasyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag nagkataon. At Maricel, sa ibang usapin, may nilulutong bagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong posisyon ng Pangulo tungkol dito? Jiggy, ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, sa ngayon wala yan sa isip ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw yan issue sa Pangulo. Bibigyan ko lang ng konteksto kung bakit naungkat ang usaping ito. Doon kasi sa press briefing kanina ni Yusek Castro na itanong yung posisyon ng Malacanang tungkol dun sa naging pahayag ni Congresswoman Laila De Lima at ng kanyang grupo na pwedeng gawing basehan sa panibagong impeachment trial laban o impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, yung isinampang plunder laban dito kay VP Sara Duterte. Matatandaan kasi natin na nasampahan nga siya ng kaso nung nakaraang linggo dahil pa rin dito sa hindi maipaliwanag na confidential funds. Pero ang sabi nga ni Yusek Castro, sa ngayon, ang gusto lang naman mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos ay managot sa batas kung sino ang dapat managot. Pero in general daw yan. Patungkol naman doon sa mga naging pahayag ni Rabiel Madriaga na sinasabing bagman ni VP Sara, kung meron daw ebidensya ang isang tao sa kahit na sino, lalo na para dun sa mga public servant, mas maiging imbestigahan ito dahil ayaw din naman daw ng Malacanang na magamit sa politika itong mga ebidensyang ito. Jiggy? At Maricel, may inanunsyo ang palasyo ng mga bagong appointee. Sino-sino mga ito? Jiggy, babasahin ko lang isa-isa ha. Medyo mahaba-haba kasi yung listahan ng pangalan na ibinigay ng Malacanang na mga bagong talaga. Unahin na natin si Attorney Annalisa Logan na itinalaga bilang Chief Presidential Legal Counsel. Kapalit siya ni yumaong Secretary Juan Ponce Enrile. Etong si Attorney Annalisa Logan, base doon sa mga government website, makikita natin na nagtrabaho na siya bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President at naging junior partner na rin siya ng Marcos Ochoa Serapio and Tan o yung most na firm. Bukod nga dito kay Logan, meron pang ilang mga pangalan na ibinigay ang Malacanang. Kabilang na dito si Attorney Maria Luwalhati Dorotan Chuseco, natatayo naman bilang Senior Deputy Executive Secretary. Attorney Daniel Marie Rieza Culangen bilang Deputy Executive Secretary for General Administration. Attorney Joseph Urbin Obensa, natatayo naman bilang Deputy Executive Secretary for Financial Affairs. Si Attorney Jess Hermones Andres bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs at meron pang iba. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.